1, 2, 3, go! In short, nabuhay ka sa mundong to, hindi pwedeng masaya lang. Kaya mo bang maging masaya habang nalulungkot ka? Kaya mo bang umiti habang nahihirapan ka? That's the real challenge. Kasi akala natin, may iba, ang pangarap, apply, gusto kong yumaman para wala na po akong problema. Mali. Mas marami pong problema pag mas marami kang pera. Tama. Mas simple, kasi ako naalala ko dati nung wala akong pera, makainom lang, masaya na ako. Makaipon lang kaming 30 pesos, okay na. Kasi pambili ng gin pomelo. 20 pesos yung gin, 10 piso yung tang. Ang titimpla mo, solve ka na nun. Pulutan mo, candy. Isang pirasong stork or snow beer, babasagin mo. O yun ang pulutan nyo pa isa-isa habang umiinom. Okay na kami sa ganun eh. Nung kumikita na ako ng mas malaki, marami kang aasikasuhin eh. Sabi nila, success is relative. Ibig sabihin, pag naging successful ka, dadami relatives mo. Okay? In short, maraming aasa sa'yo, maraming hihingi ng tulong sa'yo. Kaya para sa akin, intindihin po natin to, na ang magiging success nyo sa life, kung nasa hospital kayo, anong gusto nyong tunog? Kasi maraming iba, gusto ko wala akong problema, gusto ko steady lang. Okay, mamili kayo sumagot. Tunog number 1, kung nasa hospital ka. Tunog number 2. Tut, 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 tut. Anong gusto nyo? Number 1 or number 2? Then, pag meron kang up and down sa buhay, matuwa ka, ibig sabihin, buhay ka pa. Yes! Clear po ba? Kaya, balik po tayo doon. Yung downline ko, yayaman ka dahil sa akin. Masaya, pero hindi ako umasa sa kanya. Hataw pa rin ako, habang masaya sa pakiramdam, pero hindi ko inisip na, okay, relax na ako, hindi na ako gagalaw kasi yayaman ako dahil sa downline ko. Hindi. Good news. Isang buwan, siya pang naunang nag-quit. Sabi ko, visit na yun. Sabi ko, kung naniwala ako dun, baka dalawa kaming nag-quit. Buti hindi ako umasa talaga, pero ina-excite ako. Meron pa ako isa, una kong recruit ng tao. Umattend kami ganitong seminar. First time umattend. Yung usap ay 1 milyon, 2 milyon, gumaganong-ganon pa. Pag uwi namin sa bahay, nakitulog kami nun eh. Magkatabi kami. Kasi nakitulog lang kami. Katabi kami. Nakalimutan ako. Siguro alauna ng umaga. Kasi kung ba't may gumagalaw, nakita ko yung downline ko. Sabi ng downline ko, tulog! Sabi ko, yayaman ako. Di ba tinuturo sa network yung maghanap pa lang ng leader? Ay, baliw pa nga term nila, baliw. Hindi pa babaliw yun, ultimo sa panaginip, gumagano. Sa awa ng Diyos, pag uwi namin ng Bicol, parang walang nangyari. Sabi ko, pampira, marami pong gano'n. Marami po kayo makakasama ngayon. Kung tingnan yung mga katabi nyo. Sure ka ba na next month, andyan pa yan? You will never know. Tandaan niyo po, ang puno lalong lumalaki kasi may mga nalalaglag na dahon. Yung dahon, yun ang kinakain ng mga uod. Yung ang uod, yun ang naglalakad-lakad sa ilalim ng ugat. Na yun ang nagpapadaloy ng daanan ng oxygen, daanan ng nutrients. At yung tae ng uod, yun ang pangpa-fertilizer ng puno. In short, kailangan nyo ng mga negative pagdaanan sa buhay mo. Hindi po ito puro magaganda. May araw na bagyo ang pera mo. May araw na bagyo ang babayaran mo. May araw na ang dami nyo. May araw paglingon mo, ikaw na lang. Kaya ko ba talaga? May araw na ang taas ng tiwala mo sa sarili mo. Yayaman ako, magkakotse ako, magbabago buhay ko. Darating din minsan pag mag-isa ka na lang. Kaya ko ba talaga?
Parang ayoko na. Hindi para sa akin to. Para sa kanila to. Yung programming mo, iniiba mo na. Dati pinapakinggan mo yung mga namomotivate ka. Yung mga upline mo na mapapower ka. Ngayon, tinitingnan mo na sino ba yung mga nag-quit na. Pare, kaya ba talaga? Di ba bago ka magtanong, may gusto ka ng sagot dun sa tatanungin mo? Kaya that's the real challenge. Ang totoong labanan hindi sa labas, yung nasa sarili mo. Kaya nga, di ba, lagi akong sinasabi, sabi ni McGregor, it's easy for us to think positive when everything that is happening to us is positive. The real question is, can you still be positive when everything that is happening to you is wrong? Kaya mo ba talaga? Paano kung lahat ng prospect mo sabi sa'yo, no? Paano kung yung lahat ng downline mo sabi sa kayo, bye-bye upline? Kaya nyo ba talaga? Kasi, sabi ko nga sa inyo, worth it yung pupuntahan. Pag worth it ang pupuntahan, hindi siya madali. Tama eh. May hihirapan, iiyak ka, luluhod ka. Pero it's all part eh. Kasi nga, kahit ano naman gawin mo eh. Lahat ba ng umibig, hindi umiyak? Lahat ba ng nagluto, masarap ang niluto? Lahat ba ng tumaya sa loto, nanalo? And that's life. Kung anong nangyayari pala sa inyo, nangyayari din naman sa iba eh. Lahat ba ng pinara mong bus, tumigil? Diba? Yun ang sana ma-realize po natin, it's all part of life. Sunod, perspective. Walang masamang nangyayari sa'yo. May masamang utak na nag-i-interpret ng nangyayari sa'yo. Magbigay kayo ng negative na nangyayari. Negative na nangyayari. Mataas ang gas. Ano po? Mataas ang gas. Mataas ang Gas. Mataas ang gas. Okay, paano siya naging... May kotse ka ba? Diba? Tama eh. Parang dulo para sa akin. Ako honestly, ever since nung nagkaroon ako ng kotse, hindi ko problema yung gas. Kasi hindi ko tinitingnan. Di ba, pag gas mo, full tank. Mas pinofokusin ko, mas magsipag. Wala naman ako magagawa sa pagtaas ng gas. Sino ba naman ako? Hindi rin naman mapapakinggan ng gobyerno. Hindi ko pinoproblema yung mga bagay na hindi ko naman kayang solusyonan. Pero kaya ko magsipag para kumita ng malaki para hindi ako nasasaktan sa pagtaas ng gas. Di mo mas mag-focus tayo dun sa bagay. Kaya parang ganito yun eh. Wala yung pinagkaiba na marami ka bang utang. Pwede mong isipin na namumroblema ka, grabe maya-maya, tinetext ako ng may mga utang, magbayad ka na, ididimanda ka namin. Pwede kang ganun eh. Kung negative kang tao, mamumroblema ka. Kung positive kang tao, matutuwa ka. May taga-motivate sa'yo para maging masipag ka sa buhay. Isipin pag-gising mo ng umaga, magbayad ka na. O di ba naman mararamdaman mo, magsisipag na nga ako. Isipin mo, ang pinakamasarap sa may mga utang sa'yo, ang dasal pa nga niyan minsan positive. Sana kumita na to. Di ba gusto nila kumita ka para may? Isip pa kayo ng negative. Ano yan? Anong klaseng aksidente? Ikaw mismo na aksidente, pamilya mo. Pamilya mo, anong klaseng aksidente? Anong klaseng, ano nangyari sa kanila? Namatay, hindi naman, yung kotse lang. O di at least, hindi si, ano yan? Oh, ang maganda pag may na-aksidente na injured, nagkakaroon ng reunion. Mas nagiging close kayo. Mas na-appreciate mo na ang buhay. Minsan di mo alam, baka isang araw yung kasama mo, bukas wala na. Di ba meron siyang lesson na ituturo pa rin sa atin? Isip pa kayo ng negative. Ano yan? Ano yung gastusin mo sa bahay? At tulad na, umiral ko di, gusto mo bang may gastusin ka o wala? Ha? O ba't ka namang problema? Sabi mo negative. Sabi ko, anong negative? Sabi niya, gastusin sa buhay. Sabi ko, ano ba yun sa numeral ko? Tapos tanong ko sa kanya, gusto mo may gastusin ka o wala? Sabi niya, gusto. O di bakit naging negative?
Hindi ba magulo ka lang? Di ba? Kung sasagutin na naman, negative siya sa gastusin sa Meralco, di paputol mo. Di wala ka nang babayaran. Mamimili ka yung comfort ng may kuryente na nagbabayad ka or yung comfort na hindi ka nagbabayad pero wala kang kuryente. Comfort. Di ba bakit ka mababadtrip na nagbabayad ka ng kuryente? Nanginabang ka. Tama eh. Naging komportable buhay mo. Abusado ka naman pagkatapos manood ng TV, may kuryente kayo, tapos hindi ka magbabayad. Ikaw na may problema. Di ba pinakinabangan mo na nga bago ka nagbayad? Ano ba? Mag-quit, vendor! Magkukwit. Ikaw o downline? Di ba? Kasi kung ikaw, bilisan mo na makabawas ka ng init dito sa kwarto. Kung downline mo naman magkukwit, magpasalamat ka kasi papalitan niya ng mas magaling. Diba? Meron bang nawala sa buhay mo na hindi napalitan ng mas okay? Oh, meron ba? Ano ba yun? Di ba? Oh, sabi niya, meron daw nawala sa buhay niya napalitan ng hindi mas okay. Ah, mas okay. Iyon nga sinasabi ko. Ano yan? Ah, okay. Kasi kung napalitan ng hindi mas okay, maganda pa rin kasi na-appreciate mo yung ex mo. Di at least mas natuto ka na next time, ayusin mo ang desisyon mo sa buhay mo. Walang mali. Nasa perspective mo lang yan. O, ano pa? Na-hospital yung magulang mo, ano pong nangyari? Eh di dulo, wala pinag-iba sa aksidente. Di mas lalo kang pumunta sa kanya. Di ba? Mas lalo kang nag-alaga. Nawala. O, dulo natin. Example lang. Nawala. Hindi, tinuruan ka ma-accept ang life na hindi lahat lifetime. Bakit nakakaiyak pag namamatayan? Kasi ang dami mong gustong gawin dun sa namatay nang hindi mo ginawa nung nabubuhay pa. Bakit mas maraming bulaklak na natatanggap yung patay na kesa nung nabubuhay siya? What if balik na rin natin habang nabubuhay pa, sabihin mo ng mahal mo yung mahal mo. Yakapin mo na yung mahal mo habang nabubuhay pa. Yan ang tinuturo sa atin ng mga nawawala. To appreciate yung andyan pa. Ano pa? Dumbbell. Ano yan? Dumbbell. Ano daw? Dumbbell. Mabigat. Dumbbell. Pwede mong explain anong ibig sabihin ng dumbbell? Makasa na lang sa upline or sa kwan. Sa normal sa sarili. Ganun. Pabigat ka sa sarili mo? Sa upline ko or sa mga kasamaan sa kwan hub. Kasamaan sa hub na pabigat. Ikaw yung pabigat, yung kasama mo sa hub. Hindi ka. Okay, sagutin ko na lahat. Kung kasama sa hub, ba't ka pa hindi umalis sa hub? Magsulo ka ng hub. Di wala ka ng kasama. Di wala ng problema. Ang sagot, wala kasing apply na pera. Di huwag ka magreklamo. Wala kang karapatan magreklamo kung mahirap ka. Kung gusto mo magandang sitwasyon sa buhay mo, magsumikap ka para may reason kang mag-iba. Ikaw may katawan, ikaw may pwedeng gawin sa katawan mo. Kumbaga, kung pasaway yung hub mo, ang tanong, o downline mo, example, pasaway, pabigat, ba't hindi mo pinapaalis? Up nakakatulong ng ambag, hindi huwag kang magalit, may naitutulong pala, hindi yun pabigat. Diba? Last po. Ano yan? Anong klaseng emosyonal? Kaya, madrama ba yung downline? Eh ako, pag madrama downline ko, lalo kong sinasaktan. Oo, yung mga mahina loob, pinapaya ko lalo. Oo, para dalawa lang pupuntahan, titibay yung mawawala. Di at least mawala na agad para mapalitan ng iba. Hindi mo naman, ilang downline lang ang kaya mong alagaan. Hindi mo naman kailangan alagaan sa sobrang dami. Paano mo kasi kasubuin yan? Kaya ako lagi kong iniisip, paano ako nagbubuo ng basketball team? Kung magbubuo ako, yung matibay na. Bakit ka magbubuo ng ultimo practice na kasi mangot?
Di ba pagkagising sa umaga, pagkakita mo sa grabe, hakataw na naman. Di ba? Pag-visit kasama yan. Hindi yan tumatagal sa akin. Uy, umuwi ka na kung wala kang planong yumaman. Ayaw ko kasama mga ganyan na tao. Di ba? Kumbaga, napaka-precious ng oras natin. We only have 24 hours per day. Bakit ka mag-spend sa mga taong takbuhin? Kung ayaw niyan magbago buhay niyan, respetuhin mo yan. Kung hindi ka nagbabago sa kanya, ikaw nang may problema, hindi siya. Di ba? Kaya di ba, parang sabi ko, magdadala ka ba ng basura sa loob ng bahay mo? Hindi. Eh bakit mo pinapatagal yung basura sa loob ng hub mo? Di ba? Ganun lang na simple. Ngayon, energy is the currency of the earth. Hindi marunong umintindi ang earth ng mga rason mo. Naniniwala siya ng nararamdaman mo. Yayaman ka ba? Yes! Lagi mo ba yung nararamdaman? Yes! Pag tubig mo may kausap ka, nakikita mo ba ang sarili mo? Nayayaman ka? Yes! Sa lahat po na nandito sa kwartong to, sa mga kanina pa po nandito, sino sa inyo ang nag-declare na darating ang time, tinitingnan mo katabi mo lahat na nandito, pinapalitan mo yan ang mukha ng mga downlines mo. Ako po dati nang umaattend, ako po, nagmamasid. Sabi ko, darating ang time, mapupuno ko rin to downline ko lahat na yan. Darating ang time, ako ang nagtutok sa harapan. That's energy. Kaya mo maging positive kahit hindi magaganda nangyayari sa'yo. Kaya mo bang parang kausap mo isang buong Philippine Arena, pero isang prospect lang kausap mo? That's energy. Ano ang dinideclare mo? Mayaman ka ba? Mahirap ka? Kung alam mong yayaman ka at mayaman ka, bakit ka nalulungkot ngayong sitwasyon mo to? Sabi ko nga, kung bibigyan ko po kayo ng isang ticket ng loto, mananalo ka ng 100 million next year. May araw pa bang magiging pangit habang inaantay mo yung next year na yon? Paano kung na-reject ka ng prospect? Malulungkot ka? Paano kung nawala lahat ng downlines so malulungkot ka? Paano kung wala nang naniniwala sa'yo, malulungkot ka? Hindi, kasi nakikita mo, may 100 million ang after a year eh. Ganyan na ganyan yung mentality namin nung katulad namin kayo. Nung kami po, ako galing pa akong Bicol, pupunta dito aattend ng training. Kaya kung iba sa inyo dito, around alas 12 pa, kami umaalis sa Bicol dati, alas 6 pa ng gabi. Babiyahe pa, aattend lang ng ganito, pagkatapos attend, uuwi ulit. Bakit uuwi? Walang pang hotel. Pero habang ginagawa namin yon, habang kumakain kami sa turo-turo, habang sumasakay kami sa ordinary bus, habang kumakausap kami araw-araw, hindi man lang namin naramdaman na napapagod kami. Kasi alam namin, nayayaman kami. Alam namin, magbabago buhay namin. Ang buhay natin, tandaan nyo, napaka-clear, ang dami pong sign. Sinabi, ask and you shall receive. Ang sinabi, hingiin mo, ibibigay sa'yo. Pag binalik mo sa akin, ang daming gustong yumaman, bakit hindi yumayaman? Mas madalas kasing sabihin mo yung ayaw mo. Eh di ngayon, gusto kong yumaman! Pag nasa hub ka, anong ginagawa maghapon? Pag may pinapagawa sa'yo, apply mo, anong sagot mo? Pinapattend ka ng training, anong sagot mo? Yun ang reason. Ako, pag may pinapagawa si apply, ang sagot ko, yes po. Joseph, gusto ko pagpunta ko sa Bicol, 200 attendees. Yes, apply. Pagdating nila, 300 attendees. Joseph, gusto ko ganito karami attendees mo. Yes po, apply. Gagawin ko. Lahat na. Kasi diba tinuro naman, pag sinabi ng apply, yes. Pag sinabing takbo, pag sinabing talon, wala naman sinabing magtanong. Takbo, bakit? Attend ka ng training na naman. Kami wala. Pag sinabi ng apply, sunod. Naiintindihan namin o hindi, sunod. Bakit? Kaya ngayon ang apply niyan, tawag dyan mentor. Ang tawag sa'yo, mentee. Ang mentee, taga-sunod sa mentor. Hindi taga-sagot sa mentor. Ganun lang siya madali. Kaya lahat ng pinapagawa sa amin, positive. Alam namin na magbabago buhay namin. Na-visualize niyo ba anong buhay na nag-aantay sa inyo? Yes!
Sino dito ang mga pandemic babies? Nag-join ng pandemic days? Okay. Mga ano kayo? Kailan kayo sumali? 6 months. Pandemic. Okay, sino ba? Grabe, ang babata niyo pa. Okay, nakakaingit din kayo ng 1 week kasi kayo yung bagong generation na magiging katulad namin. Kumbaga, ano na lang po kami, taga-motivate, at least may idea kayo ng buhay nag-aantay sa inyo, pero iba yung magiging gigil nyo. Kasi ako dati makakain lang sa, pagpasok ko lang ng Robinson's Galleria, feeling ko ang yaman ko na eh. Kasi nakapasok ko sa mall. Nakapunta ko ng Metro Manila, feeling ko ang yaman ko na kasi ang daming ang tataas na building. Imagine mo yung ganun pa yung buhay. Ngayon, doing this business for more than 18 years. 18 years na po ako sa industriyang to. Again, hindi po to una-unahan. Kasi marami din naman nauna. Ako, ang user ID ko is 558. Ibig sabihin, may nauna na sa akin more than pa sa 500 plus sa tao. Pero nasaan yung 500 plus na yun? Kaya hindi to una-unahan. Pagalingan at pasipagan lang naman ang labanan dito. Mas masipag ka, isang araw baka mas malaki pa kinikita mo sa upline mo. Clear po ba? Ngayon, ano yung buhay na binalik sa akin doing this business? Ready na po ba kayo? Yes! Next. Okay, ngayon, bago tayo makuha ninyo yung pinaka-success nyo dito, dapat marunong tatlo lang to.